Evolution of money in different era. Do you know what era you were in? Pre-Spanish period, where things is their only source of wealth, like cowrie shell, barter rings, and piloncitos. Or you are in Spanish period, in which our money is Philippine real. It is by the influence of Spanish colonization, cubs like macaquines, and gold escudo, Japanese period, where these papers called Mickey Mouse money. This money is not official in Japan. It was built for Filipinos only. Or B, you are in American period, where the official money of Filipino is given by America. Or you are aligned with post-war period. In this period, we have our own legislation, having our own kinds of money, paper bills having our own heroes included in the money, or our period, having old version and new version of our money. Which one you were in? In our society, money is integral. It can satisfy our needs and wants. In this video, we will show to you different perceptions coming from people in different ages and also in their different role in society. We include 5 questions that mostly relates to our ancient money up to modernization way of processing it, in what period they belong and how much are the values of their money. Also, what are their ideas about e-money? Is it easy or much difficult than casual money? And lastly, what are their ideas about inflation? How it affects our money and also our society? What are their names, ages, and roles in society? Ako po si Sean Eric Santos, 17 years old, grade 12. My name is Ellen Grace Anunaria and I am currently 18 years old. And my strand that I'm reading right now is Gas 2. Teresita Jimenez. Ang edad ko po ay 53. At kasalukuyan po ako ngayon nananahe dito sa aming bahay. Alberto de la Cruz Jr. Nakatira sa Obando, Bulacan. At sa kasalukuyan, ako ay 63 years old. Medyo matanda na. At sa kasalukuyan, ako po ay isang maliit na negosyante lang po ng nagpapatahi lang po kami. I am Jancis Evaniel L. de Guzman, 25 years old. Currently, Customer Service Manager of Manila Water Philippine Ventures. And currently, part-time college instructor at Colegio de San Pascual Bay. Milo Carpio, 43 years old, and ang trabaho ko is credit and background investigator sa People's and Savings Cooperative. Dr. D.O.D. Fubro, but my age is confidential because I am a celebrity. And of course, I am a professor from different universities and state colleges. Si Leo Santos, 23 years old, and I am one of the medical bidder in La Perus under Payment Testing Department. Cristel Mariel de Guzman, 25 years old, currently territory manager sa Obando Water Company. Dr. Bien Julian, I am 42 years old and presently connected at the Department of Education in Punturin Senior High School and having my part-time here at Colegio de San Pascual Bailon. Sa iyong napanood, saang panahon ka kabilang at gaano kalaki ang halaga ng pera noon? Nasa present era po tayo ngayon. Malaki po ang halaga ng pera dati kaysa sa ngayon. Doon ako sa our period. Ang kumpara dati sa halaga ng pera, malaki dahil mas mababa ang bilhin. 5 peso na buo. Okay, I think that is a Japanese era. I was already there. I mean, I am alive there and already had that 5 peso bill that time. The value of the money that time was very big. It's really something that you can buy many things as compared today. Meaning to say the value was very high compared today. Sa ngayon kasi, yung magbuhat ng nagkaisip ako, pinanganak kasi ako ng 1970. Ngayon, magbuhat ng nagkaisip ako, ang pera noon, napakahalaga. Kasi ultimo, 5 Gs. Yung Gs nga, baon ko. Nung nag-grade 1 ako, 7 years old na ako.
ang G's na baon ko, nakakabili ako ng soft drinks, tinapay, candy. Ngayon, yung G's na yun, di man natin nakikita, pero wala nang halaga. Hindi katulad noon na inabutan natin tayo. 2001 ako present. And base naman dun sa halaga ng pera noon, ano kasi sobrang mura ng mga bilihin. Like, 50 pesos na meron ng bigas at pangulam. Samantalang ngayon, 50 pesos lang kulang pa pambili ng bigas. Pagdating naman sa mga pamasahe sa jeep, diba, sobrang laki na ng pinagbago, sobrang laki na ng tinaas. So that's why, sobrang laki talaga ng pinagbago ng gastusin noon. So, present period, kung saan yun kayo napigilang. Para sa akin, gaano kalaki ang halaga ng pera noon. Noon na pagkakasya ko ang 125 pesos bilang isang estudyante na nag-donor, agahan ng kanilang merienda hapunan. Pero ngayon ng 125 pesos na yung itatrabaho na ako, 2 kainan ko na lang. It's like social change. Our money currency continually change. As from now, we have already e-money and money currency, which is the paper currency. Somehow, today, we're using now those two kinds of people really depend on how they would really spend their money. And during that, based on the video, it really shows the historic money that it really affect that changed today. So that's what that's my opinion on how our money continually change until now. That's why I said about social change, because it's part of how our society changes, and especially our modernization. So mostly there. Sa present, before yung pera ngayon na bago, yung before nun, yun yung naabutan ko, no? Naabutan ko pa nun yung 1,000 piso, 3 tao pa yung nakalagay. Tapos ngayon parang bago na bus is yung eagle na lang ata. So, for me, yung pera talaga noon, tsaka ngayon, in terms of value, nagbabago siya. Hindi yung 100 mo noon, ay hindi na siya same ng 100 mo ngayon, present. Well, for all I know, I am a martial law baby, a baby boomer and an independent individual. Of course, Generation X, as they said. I grew up with so many insignificance, but it is not a hindrance to grow up with valor and prestige, because I remember when I was an early age up to teenage life in the province of Romblon, 5 centavos was remarkable because we can buy pandiunan, or a huge bread, I should say, and almost a day we can sustain our breakfast, lunch, or nowadays it is called brunch. Money at the time was important due to scarcity, but people never mind about it. So to speak, we are very disciplined and courage fighting for life, but pure of happiness, because we believe money is just a part of life. But during those days, we can live happily ever after, without the significance of money. But money is a kind of source to live bongaciously. Lang ako sa post, yung pera na bago na, no? Yung panahon ni Marcos, umpisa kay Marcos ako 1960s. Balit pa kasi ako nung kaya magkakaisip ako panahon na ni Marcos. Yung panahon ni Marcos, yung pera noon, yung 5, nakakabili ako ng isang tinapay na malaki, ganyan. Kaya malaki na halaga nun sa akin. Pag meron akong 10 centimos, sobra na sa akin yun. Kasi yung 5, pag kinain ko yung isang tinapay na malaki, busog na ako. Meron nabibili kasi tinapay nung araw na malaki. Kaya malaki kaibahan kasi nung ngayon, pag binili ko yung tinapay na sinasabi ko sa inyo, halos kalahati nung money na malaki. Yung money na malaki ngayon, 45 pesos na. Nung araw, ano lang yun Siguro yung kalahati noon, 5 lang. Ngayon, siguro yung 45 pesos na muna, nung araw, 10 pesos na yun. Kaya napakalaki halaga ng pera noon. So, 10 piso, 10 centimos ba? Sabi ko? Centimos. 10 centimos, makakabili pa ako ng galunggong ng araw. Yun na yun, ang galunggong kalahating kilo, 100
ang galunggong ng araw, 10 centimos, nakakabili pa ako kalahating kilo. Baka 1 kilo pa, di ko na matandaan, pero parang ganon. Kaya yung pera ng araw, malaki, napakalaki ng halaga. Malaki ang value, maraming mabibili ng piso. Kaya lang mahirap kitain. Kasi nga, ang sweldo mo ay, ano lang, siguro mga 2 piso, gano'n lang. Sa iyong pananaw po, gaano ang kaibahan ng pera noon sa pera po sa ngayon? So physically, pera noon, mas distinguish siya. Kung ako matanda, mas alam ko kung ano yung 5 piso noon sa ngayon. Noon, isang tingin ko lang, alam ko na yung 5 pesos or 1 peso. Compared ngayon, halos magkasing size at magkasing kulay na yung 1 peso sa 5 peso coin, ganun din sa 10 peso. Pagdating naman sa value, yun nga, dahil sa sobrang taas ng inflation, yung value talagang mas maliit na ngayon. If we are going to a trace back then, if we're talking about the history, ang pinagkaiba kasi was the origin, ang perimeter, or should I say the instrument of currency before is gold and silver. Gumamit pa tayo ng shell. Tapos nagkaroon ng evolution. I think yung physical features ng pera, kasi parehas namang papel, nagkakaiba-iba lang sa mukha ng taong inilalagay, but still it's the same money. The only difference is that the value. Yung Philippine money natin, nawala na yung value ng 5 centavos. Kung naabutan niyo yung 5 cents, nasa SM na yung butas, dati napakalaki ng value nun. Ngayon, halos wala na. Pantantos na lang ng bingo o tinatapon na nga lang. So I think that's the difference. When it comes to features, wala naman talagang halos, pero yung value pinagkaiba nila. Masasabi ko diyan, nung araw kasi na inuutusan ako ng mother ko, kapag nagbigay sa amin ng 100, marami ka nang mabibili nun. Ngayon, sa ngayon, hindi ko yun mako-compare yung 1,000 dun sa 100 noon. Kasi ngayon, ang 1,000, kapag nabarihan mo na, hindi mo na makikita kung ano pa yung nabili mo. Nakakaunti naman, pero ang supply mo, nasa 100 pesos na. Well, people have their own interpretation about the significance of money. But for me, money before is not really matters. But today, in our new millennials like you, I should say that money is very important. I believe in the sayings that money can be a root of all evils. Dating sa halaga, kasi dati sobrang mura ng mga bilihin. Diba? Mga bilihin dati kasi sa halagang 50 pesos, bumibili ka ng bigas at ulam. Samantalang ngayon, sa 50 pesos, bigas pa lang, ulam na. Naalala ko nun, yung 5,000 pesos mo, punong-puno na yung card mo. Yung pang supermarket card. Pero ngayon yung 5,000 mo, wala, baka basket lang din naman nun, no? Talagang in terms of value ng pera, talagang bumababa talaga siya, no? Parang wala ng value ang pera ngayon kumpara dati dahil sa patuloy na pagtaas ng mga basic needs ng bawat isa. Malaki ang kaibahan ng pera ngayon sa noon dahil sa noon maraming mabibili ang mga pera na ating nakukuha sa ngayon. Nagmamahal ang bilihin at mahirap makabili ng maraming mga kailangan natin. Yun nga, sabi ko kanina, ngayon yung 1,000 mo, konti na lang mabibili eh. Samantala nung araw, kung mayroong panahon namin, kung mayroong kang halimbawa 50 pesos, makakapag-grocery ka na. Napakalaki na. Masyadong malayo na yung kwan. Masyadong malayo ng agwat para ikumpara natin yung ngayon sa kanong noon. Medyo, hindi lang 10 beses, 20 beses, maraming, hindi mahirap ikumpara. Masyadong malayo na yung agwat ng pera noon at saka yung pera ngayon, masyadong malayo na. The money before, they're using like coins, since their money there is very ancient and old, I would say that's how I thought of the money there based on the video. So the money was kind of bit not really in shape.
But unlike here in today's generation, our money now is made with paper and e-money. But we're still using coins until now, but it has its own shape and somehow it's continually used until now. Ikatlong katanungan. Anong mensahe ang masasabi mo sa mga tao na labis ang paggamit ng pera? Lahat naman ng bagay pag labis, mali. Kaya siguro pag may pera ka, kung ano lang yung ganito yun, parang ganito. Kung kumikita ka na 100, siguro gastusin mo muna 50 hanggat kaya mo. Yung sinasabi ko, yung porsyento, halimbawa 100% ang kita mo, or 50% lang gagastusin mo, yung 50% tabi mo muna. Unahin mo muna siyempre pagkain. Tapos yung luho, siguro alisin mo muna yon. Mahirap pag gumastos ng nung malaking masyadong gumastos. Pag kumita ka ng 100, gumastos ka ng 200, di abonado ka ng 100. Ganun lang yun. Magtipid, kasi di ba, meron tayong tinatawag na needs and wants. So, syempre, siguro kailangan lang muna natin mag-focus dun sa needs natin. Kasi, di ba, meron mga social climber, nakikisabay kahit wala naman talagang pera. Huwag kang mag-beyond with your limits, no? Kung ano lang yung income mo, yun lang dapat mo gastusin at i-save. Huwag natin kakalimutan mag-save, no? In the Bible, it is clearly stated that money is the root of all evil. So, basically, dapat siguro, ang pera ang alipin ng tao, hindi ang tao ang alipin ng salapi. We should learn how to value each centavos that we are actually earning. That is our reward from our hard work. That is our reward from our sufferings, particularly in our job. So if we learn how to value each centavos that we are earning, we can be able to save something for ourselves and maybe can use in the future use. Huwag gastos ng pera dahil maraming taong nagkakayod upang makakuha ng perang ginagastos nila ng ginagastos. Sa tamang paraan mapupunta. Siguro, bigas, ganun, ulan, gamit namin sa bahay. At least mawalan man ako ng pera, meron akong makikita gamit ko sa bahay. So as for me, as a high maintenance person, I do start off with budgeting my own money. And for my advice for everyone who is spending money, it is of course, if ever whether you're low or high maintenance, you still have to, it's actually very crucial in every part of society that they have to budget, because, budgeting is, it's really, as I mentioned, it's crucial because so that we know how we spend our money, how we saved it at the same time. So that's all. Kahit hindi sa mga taong labis gumamit ng pera, para sa lahat, magtipid po tayo dahil ang halaga ng bilihin ay tumataas, pero ang sahod hindi pataas, pahirapan ng pagtaas. Maging matalino sa paggamit ng pera, lalo na kung hindi naman nila kailangan. Oh, well, come to think of it, values came from within us, of course. Therefore, we be contented of what you have and spend money within your capacity, and keep in mind that money is the root of all evil. Therefore, be afraid to God, our Almighty, and you will be rewarded more than enough in a clean and pure, distinguished life. Ang e-money ba ay mas madali kaysa sa nakagawi ang paggamit ng pera? Siguro, based on my experience, no, before pandemic kasi talagang di ako fan ng e-money. Like for example, GCash, Maya. Promise, hindi talaga ako fan ng gano'n. Natatakot ako kasi because of the risk, no? Alam niyo naman na uso yung hacking ngayon, no? Though during the pandemic at talagang minsan less ang interaction mo, no? Syempre, minsan mapipilitan kang gamitin di ba? And nakita ko doon na, ayos din, no? Kasi instead na pupunta pa ako doon para magbayad, less hassle and convenient, no? Ngayon kasi, kung magbabayad ka ng bill sa e-money, Paymaya, GCash,
at least pwede mo walking distance lang. Hindi katulad nung ikakash mo or magbabayad ka sa Meralco, pupunta ka pang Malanday, sasakay ka pa, mamamasay ka pa, pabalik. Pag nakakita ka ng kakainin, bibili ka na, puro gasto. My understanding about e-money deals with credit cards, GCash, and all. Absolutely yes, it is easy to spend, and people, especially those who are trying hard copycat, they don't mind if they will be choked with debt. In layman's word, utang. They don't even care about the payment in return. No control. Therefore, most of the causes of stealing, robbery, and other types of vices are inhibited in such a kind of deeds. That is why you, as the new millennials, make sure to know how to control yourselves in spending e-money so that it will not ruin your life. I don't use e-money. I'm using paper currency, which money paper currency. So since I'm used to the money paper currency, I'm not really facing to e-money right now. Ang e-money ay madali para sa ibang tao. Para sa iba, ito hindi madali, lalo na sa mga taong walang gadget. At minsan ito ay nag-e-error. At sa mga matatanda naman ay hindi sila marunong gumamit nito. Kaya sila ay gumagamit na lang ang mga nakagawian natin dating pera. Hindi, dahil hindi lahat ng tao marunong gumamit ng e-money at mas madaling maloko or makaloko ang bawat isa. Personally, kasi ako ang culture naman natin relative. And when you say relative, nababago ang interpretasyon depende sa henerasyon na nag-interpret ng ating culture. Nakasanayan kasi natin na ang pera laging cash on hand, nasa bulsa, nasa wallet. Pero dahil sa pagbabago ng panahon, nababago ang pamamaraan, nababago because of the technology and of course because of civilization, modernization and everything. And until this moment, I myself is also practicing the paperless, yung e-money. I use GCash for your convenience. Hindi ka takot na hindi ka matakot na mawala, manakaw sa'yo. Not unless yung kahit manakaw yung cellphone, hindi naman agad mabubuksan yun. So I don't see anything na mali naman doon. Siguro hindi lang used to it pa ngayon, but time will come, lahat ay e-money. Masasabi ko ang e-money ay sobrang mas madali at mas matipid. Mas madali in terms of convenience. Kung halimbawa ako nasa trabaho, kailangan ko magbayad ng tubig, kuryente, hindi ko na kailangan pumunta pa mismo sa bayad center or sa utility na kailangan kong pagbayaran. Pwede akong multitask habang nagtatrabaho, pwede kong bayaran yung bills ko. And at the same time, mas nababudget ko siya dahil may mga resibo rin natatak ko. And in terms of convenience, mas nakakatipid ako kasi mababa lang ang convenience fee compared sa pamasahe na pwede kong gastusin papunta sa pasilidad na pwede ako magkaya. Mali yung mga GCash na. So sa tingin ko, pagdating sa difficulty, oo, mas madali talaga yung e-money ngayon. Kasi pagdating sa makapagdala ng pera, for example, di ba ako lang punta Gowinder, Cebuana, para makapagdala ng pera sa mga marami sa buhay malayo or abroad. Ngayon, meron tayong mga GCash, PayPal, bank transfer, na magpapadali para magpadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay. Pero pagdating naman sa mga matatanda, di ba, hindi naman lahat kayo gumamit ng social media. So gano'n pa rin disadvantages. Pero sa difficulty yung tinatanong, talaga mas madali pag e-money yung pinag-usap. Malaking tulong ang e-money gawa ng mapapabilis ang transaksyon. Let's say, kamukha ng halimbawa, may papadalang ka rito sa ibang lugar, medyo malayo yung bibigyan mo ng pera, segundo lang kung nakaabang na yung sa teller yung alam na nung tao yung pupuntahan ng baka wala pa isang minuto, nandun na yung pera. Yun lang advantage nun. Kaya lang, nakakatakot lang ngayon, marami scammer. Yun lang. Pero maganda yung may advantage yun. Yun lang ang disadvantage yung
yung ma-scam ka. Pangalawa, yung halimbawa, hindi mo na kailangan magdala ng pera sa katawan mo kasi baka ma-hold up ka pa. Libre ka na sa hold up. Kung ma-hold up man yung card mo, i-report mo na lang sa bangko para makaiwas ka. Kaya gano'n lang. Ano ang mukhain sa inflation ng bansa? Inflation kasi, no, let us define inflation, no? Yun yung pagtaas ng presyo ng bilihin, no? Siguro, in terms of microeconomic view natin, may kinalaman dyan ng supply and demand, no? And siguro yung government intervention, no? Malaki yung factor din, no? Kasi sila yung magre-regulate, sila yung kumbaga fiscalizer, no, ng economy natin. So malaki yung matutulong nila kung yung pag-manage nila sa economy natin is maayos din, no? Ang inflation kasi pataas dahil sa wala daw availability ng trabaho. Maraming trabaho available. The only thing is yung qualifications. So I think if we are going to find the opportunity for ourselves, if we are going to unlock the doors that we have, hindi siguro tataas yung number ng inflation. Siguro sabi nga ng matatanda, sipag at tiyaga. Minsan kahit wala ka namang mapasok ang trabaho, pero kung ikaw ang gumagawa ng sarili mong opportunity for yourself, siguro makakabawas ka sa bilang ng inflation, makakabawas ka at the same time makakatulong ka pa sa paglago ng ekonomiya. Dahil eventually maging successful ka, you will find opportunity for people na po pwede mag-trabaho para. Inflation of dollars affects the decreasing of peso because of the exchange rate, which is 50 pesos over $1. Right? Okay, dollar, sorry, that is singular form. Okay, it is so tedious partly to Filipino people, economy, and of course, Philippine government. You know why? Because that is the root of price increasing that jeopardize the development of our economy. Because we are affected of global economy, especially oil suppliers such as Middle East and other part of the world. It is like a domino effect to which the basic part of it is the Philippines. Because we are in the third world country which defined as a developing country, therefore we are most likely affected. The government needs to be an eye tiger of the inflation rates and to also mention the hoarding and smuggling issues from our traders and also a huge contributor of an inflation rate. So to speak, the government also needs to be aware of overpopulation, and they must study or research how to control the inflation of human being that causes starvation in the whole country, the Philippines. So for the inflation, as you can see, the Philippines, in here in the Philippines, those who are taking nursing, for example, those who are taking nursing and eventually when they started working, their only salary that they have right now is only 8,000 pesos, which is unfair for the nurse they're actually demanding for more because it's unfair for the society for not getting the actual meal because they have to pay their rent, water bill, and all that expenses that they have to pay for themselves. So yes, it's actually inflation is actually very, very, how do I say this? Not good in our society. Pagtaas ng mga bilihin, so sana rin may pagtaas ng sahod. So para andun pa rin yung pagiging balance. Kasi mas tataas yung phase ng poverty phase ng poverty pag patuloy na tumataas yung bilihin pero nananatiling mababa yung sahod ng mga manggagawa. So ang naiisip ko lang paraan is yun nga, mag-isip tayo ng mabuti pagdating sa mga ihahalal nating mga tao sa gobyerno kasi sa kanila dumadaan lahat or sila yung utak kung paano nagkakaroon ng inflation rate dito sa ating bansa. Sa akin, mawala ang corruption. Ang presidente natin ay nagsabi naman na
kung siya ang mauupo, bababa ang presyo. Pero parang hindi naman naging totoo o nangyari yung mga bagay na yon. Kasi nararamdaman ng buong tao ngayon, ng buong mundo, lalo na ang mahirap. Lalo na yung mga nagsa-sidecar boy lang. Kailangan kumita muna sila ng pang-boundary, kumita sila ng pambibili nila ng bigas, bago nila maiano yung pera. Kumbaga, ano na yan yung parang hindi nangyari yung sinasabi ni Presidente Marcos. So yung inflation naman, tayong mga mamamayan, wala naman tayong masyadong control. Mostly gobyerno, effort ng gobyerno talaga yung may malaking impact. So tayo bilang mamamayan, sa expenses na lang tayo mag-adjust. Tipid, alamin natin yung mga paraan para kumita, para masabayan yung pagtaas ng mga bilihin, and at the same time, maging mapanuri rin tayo sa susunod sa pagpili ng mga politiko o na mga opisyal na uupo na dapat merong alam sa ekonomiya para ang inflation, kahit na pataas, kahit pa paano, nasusolusyonan at nakokontrol. Yun po ay hindi po ako sang-ayon dito kasi marami pong taong kapuspalad sa mga bilihin, lalo na po tatrabaho sila lagi umaga hanggang gabi at hindi pa rin po sapat yung kinikita nila upang makabili ng mga tumataas na bilihin ngayong panahon. Mahirap yan, pero siguro number one na naintindihan ko dyan, wag mo nang umutang ang gobyerno. Kasi yun ang nagpapadagdag ng ating yung inflation. Alam ko, pero ang inflation buong mundo meron halos lahat meron Pero para mabawasan natin yung inflation is siguro unang-una medyo mag-self-reliance tayo. Yung kailangan natin na maging productive, magnegosyo ng sarili natin. Tapos yung lahat ng mga standby, tuturuan, bibigyan ng TESDA, i-avail lahat ng mga para lahat tayo kumikita. Para yung income ng tao, marami. At least makakatulog, kaya makakaangat-angat ang buhay para hindi lahat tayo naghihirap. Different persons with different perceptions. They shared to us what was our real status in the world. They also proven that our money evolved in different periods. With these people, we learned a lot. We learned from their experiences in different fields. Thank you for being an eye-opener to us. And always remember that money is just part of our life.